Yung umaaura kami sa iba't ibang lahi, may mga, saan pa ba? Sa Georgia, sa Armenia. Usually ko talagang pinupuntahan is Tokyo. Kung hindi Tokyo, ay nga Osaka para gumamit ulit ng app. Pero pinapakain sa akin ng mga Pakistani kong friends eh. As a Russian girl, hindi naman tayo masyadong umaaura masyado. Tayo ang inaaura. Pinapost ko online, binibigay ko sa consignment para nila babae, yun pala. Tokne. Nawawagkama lang kaming Emirati Habibti. Yun pala, Habibi din ka. Baba lang yung mga windshield nila. Tapos ikindat-kindat na gano'n. Ikindat-kindat yung mga friends namin. Yun, isa yun sa mga iba't ibang mga lahi, mga nakakalaban namin. Out of the country kami, malapit sa Dubai. So, namimiss din natin yung mga Notahar, na mga Arabuhar. Hello guys! Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa SM Fairview. Of course, kasama natin si Mama ulit. Maglalakad na naman tayo. Kailangan natin bunuin. Bunuin! Kailangan nating ma-target yung 10,000 steps natin per day. Siyempre, kailangan natin ma-achieve yan para tuloy-tuloy ang pagpapa-sexy ng Russian. Wow. Ang nag-iisang Russian. Ang nagre-reign ng Russian. Wala ko maisip na intro. So, ang topic natin ngayon is all about love. Charot. Nung nakaraan, ang topic natin is it's about culture shock. Yung mga bagay na culture shock tayo after nating manirahan sa abroad for more than 13 years. So ngayon naman, ang topic naman natin ngayon is naman yung mga bagay or mga sitwasyon na namimiss natin sa abroad. Hindi lang sa Dubai to ha, sa Israel, sa napuntahan ng mga bansa, Japan, sa Australia. Yung mga napuntahan na natin before, kukwento natin lahat-lahat yon para mas. Tsaka papakita ko din pala sa inyo yung mga previous na videos and pictures natin nung nag-abroad tayo para may kwento natin yung mga ex and a har, yung mga kalandiar at mga kachok-chakar, charis, at har, batar. Okay, guys, without further ado, let's get it on. First, yung unang namimiss ko sa Dubai, of course, yung mga friends ko doon sa Dubai. My friends there are my family already. Therefore, Jen, Shine, Marga, tas ako. Lagi kaming nag-volleyball, lagi kami kumakain sa labas. We go outside to bond. Even nag-out of the country kami, malapit sa Dubai, sa Azerbaijan, saan pa ba? Sa Georgia, sa Armenia. Yun yung mga bonding namin kasi malapit lang siya sa Dubai. Mga 2 hours, 3 hours lang yung flight. So ano pa ba? Madami ako namimiss sa Dubai eh. Yung pagka-coffee namin ng mga friends namin. Yun, isa yun sa mga namimiss ko. In-explore namin yung mga coffee shop sa UAE. Particularly dito sa Dubai. So, minsan ako lang din mag-isa. Namimiss ko mag-coffee. Punta kung saan-saan. Kain kung saan-saan kasama ng friends. Minsan aurahan ng eksena ng mga Arabuhar. So, namimiss din natin yung mga Notahar ng mga Arabuhar. First, yung volleyball, namimiss ko. Yung Filipino community natin sa UAE na lagi akong kinukulit kung maglalaro ba ako every Saturday. Yung isa sa mga namimiss ko lagi. Though wala na kasi dito yung mga laro sa Philippines. Meron mga laro pero bihira na yung mga kakilala ko dito sa Manila na naglalaro pa. Yung iba wala na, nasa abroad na. Yung iba mga kabataan, mga Gen Z na yung iba dahil. So,
talagang lahat na sa abroad, nagpagba-volleyball. Hindi lang Filipino community ha, pati mga locals, pati ibang mga lahi, iba't ibang mga lahi, yung mga nakakalaban namin. Mga Pakistani, mga Indians, yan, namimiss ko yan. Pag may mga tournament, nanonood kami. Tapos after nun, bonding, kain. Yan yung mga namimiss ko sa Dubai. Of course, namimiss ko din yung pag-scout ng mga luxury bags. Kasi yun talaga yung business ko. So, maraming mga items na marami ako nakukuha na sobrang sale. Tapos dinadala ko sa consignment stores sa UAE. Tapos binibenta ko din siya online. Pero usually talaga ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa consignment store para mas mabenta siya. Kasi yung page ko hindi pa masyadong sabog. Ayun, punta ako sa ibang store, nagsiscout ako sa mga outlet malls. Tapos pinapost ko online, binibigay ko sa consignment para tumubo ako. Which is yun naman talaga yung pangunahing pangangailangan natin para mabuhay, di ba? Charot. Ayun, namimiss din natin yung food, Arabian food. Biryani, shawarma. Namimiss ko yan lagi kapag pag kumakain ako. Yan yung kapag nagugutom ako, tapos konti lang gusto kong kainin. Shawarma lang ako tuwing gabi, morning, tapos magcha-chai. Alam mo yon, yung mga namimiss ko, yung chai sa morning. Tapos, yung mga pagkain din ng Pakistani, ng Indian, ano ba, yung mga chicken tikka, yung mga, what else? Yung roti na bread, tapos, ano pa ba yun, keema, yan yung mga sobrang namimiss ko. Chicken biryani, of course, moton, karay, chicken karay, yung mga ganyan yung mga namimiss ko sa pinapakain sa akin ng mga Pakistani kong friends eh. After ng work. So nasanay na ako. Before, medyo hindi tayo masyadong familiar sa pero yung tumagal na tayo, nasanay na tayong kumain kasi masarap naman kasi talaga, lalo sabayan mo siya ng basmati rice. Hindi yung normal na rice ha. Tinatawag kasi sa kanila na rice, basmati. Yung lagi nilang kinakain, yung usual nilang kinakain, basmati rice. So, hindi ko na yan usually na nakakain dito sa Philippines. So, yan yung isa sa mga namimiss ko din, yung mga pagkain nila. And of course, yung paglilibot namin sa Dubai, sa UAE, especially sa Jumeirah. Kasama ko yung friend ko, si Tita Jen. lagi kaming umiikot sa Jumeirah Beach. Kasi marami doon mga kasabayan ng mga lokal na binababa lang yung mga windshield nila. Tapos kikindat-kindat na gano'n. Pag kindat, didikit na sa'yo yung car, tapos ibibigay na yung number, Arba, Kamsa, Arba, Kamsa, Channeling, ay, Kamsa, yun yung number na binibigay kapag nangihingi yung Jorabe ng Anes, ng Numeres. Tapos yun, after coffee, tapos lilibre na kami sa drive-thru ng Starbucks, ganyan-ganyan, tapos upo-upo, usap-usap. Akala mo na pagkama lang kaming Emirati Habibti. Yun pala, Habibi din kami. Nagugulat na lang sila pag, anong tawag dito? Kapag yung lumalapit na sila at naloloka sila, akala nila babae, yun pala, tokne. Yung mga namimiss ko sa Dubai, no? Na walang-wala talaga dito sa Pilipinas. So, ayun lang. Tapos nakakamiss din yung mga party-party namin sa Dubai. Sa Dubai kasi, pag may birthday mga Becky, yan, sanga-sanga yan, kahit hindi mo kakilala, invited ka girl, kasama ka lagi may party. Ang ingay. Kahit hindi ka invited, pa sa friend mo, yung friend nung may birthday, or kahit hindi mo friend yung basta napasama ka lang, halika kayo, punta kayo dito. Punta kami dahil Harvard kami doon, punta kami. Tapos, ayun, ang pinaka-extra na lang naman doon, ang pinaka-highlight naman talaga ng pagpunta namin ng birthday. Of course, yung my birthday, bigay kami ng regalo, ganyan-ganyan. Pero ang pinaka-highlight talaga doon, yung pinaka-aurahan talaga, girl, ng malala. Yung umaaura kami sa iba't ibang lahi, may mga alay yung iba. Hindi ko alam kung iba't iba yung mga lahi, may mga lokal, may
may mga taga Bahrain, may mga taga Oman, may mga taga Algeria, may mga taga Morocco, may mga puro mga Arabic, yung mga bisita ng mga ibang mga ano. Syempre, as a Russian girl, hindi naman tayo masyadong umaaura, masyado tayo ang inaaura. Kala mo ganda. 'Di ba? Tayo ang inaaurahan, dapat hindi tayo babaihan lang ang effect natin, hindi tayo masyadong bulgahar. 'Di ba? Yung mga nami-miss ko yan yung mga nagpa-party. Punta kami, tapos kain, Sharon, ganyan, yung mga nami-miss ko. Marami rin ako nami-miss sa Japan 2 beses na ako nakapunta ng Japan. Yung unang punta ko sa Tokyo. Yung pangalawa kong punta sa Osaka, tapos bumalik ako ng Tokyo. Kaya ako lagi bumabalik ng Tokyo. Kasi, doon ako nagsiscout ng mga bags. Doon ako naghahanap, aside sa online na ginagawa ko na buying, na bumibili ako online. Ang usually ko talagang pinupuntahan is Tokyo. Kung hindi Tokyo, ay nga Osaka. So sa Osaka, mas marami mga bags na mga pre-love, mga luxury bag na pre-love luxury. Ulit-ulit. Doon ko kinukuha or doon ko binibili yung mga pre-love ko na mga bag na binibenta ko sa Dubai. Of course, binibenta ko rin sa Philippines. Or kahit saan, kung sino man may magkagusto. Yun, nami-miss ko yung pagpunta ng yung lamig, cherry blossom. Doon ako nung last year cherry blossom sa Osaka. So, namiss ko yung libot-libot, yung lakad-lakad. Kaya not usual sa akin yung naglalakad everyday. So, lagi ko talaga siyang ginagawa. Even sa Israel, lagi ko siyang ginagawa yung paglalakad. Nakalimutan ko yung beach doon. Mamaya alalahanin ko. Ayun. Tapos ano pa ba? Meron pa nga ako nakilala dyan sa Japan nakilala ko siya sa isang dating site. Nag-Australia siya. Dinate niya ako. Ang tangkad, 6'5". Si Matt. Anong tawag dito? Ayun. Namimiss ko lang. Namimiss ko lang na pumunta ng Japan para gumamit ulit ng app. Para makahanap tayo ng AFAM, alam mo yon. Pero hindi naman talaga yung pinaka-main purpose natin yung maghanap ng AFAM. Parang sideline na yung AFAM. Charing. Anong tawag? Ang pinaka-purpose talaga natin yung maghanap ng bag. 'Di ba? Sana makapunta ulit tayo this year. Tapos sa Australia naman, marami ako napuntahang city sa Australia. Adelaide, Brisbane, Melbourne, of course Sydney, Perth, at saka Gold Coast. Yan yung mga napuntahan natin. Pero meron ako isang nakilala dyan, Danish. Kwento ko lang sa inyo Tignan natin, i-post ko yung picture.